Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Dolce Caramel. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 5 piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, sugar 75 grams, egg yolk 5 piraso, mantika 1/4 cup, fresh milk 1/4 cup, sugar 75 grams, asin 1/2 teaspoon, kalamansi 2 piraso, cake flour 150 grams at baking powder na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang mantika, asukal, fresh milk, baking powder at asin, 2 kalamansi, atin nga pala itong salain kapag inilagay na natin ito. Ilagay na natin ang cake flour at kapag inilagay natin ito, ay kailangan natin itong salain para maiwasan ng mga buo-buo or ang pamumuo nito. Pagkatapos, ilagay na natin ang 5 itlog. Atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating nilagay dito. At higit sa lahat ay para matulong na rin ang ating asin at ang ating asukal. At dahil wala na itong buo-buo at okay na ito, ay okay na ito para itigil na natin ang paghahalo. Ngayon naman, maglalagay tayo ng egg white at COT. At i-turn on na natin ang ating mixer. Hayaan lang natin siyang mag-mix hanggang sa umalsa na siya ng kaunti at pwede natin ilagay ang ating asukal. Continue lamang natin sa pag-mixer. At kapag ganito na po ang quality ng ating egg white, yung makinis na po siya, foamy at higit sa lahat ay maputi na, okay na po ito para ihinto na po natin ang pag-mix. Ilagay na po natin ito sa ating unang minix at dahan-dahanin lamang po natin. Sa paghahalo naman po nito ay isang direksyon lamang po ang ating gagawin para po hindi po siya bumagsak tsaka maalsa pa rin po ang kanyang itsura. Haluin lamang po natin ito ng haluin hanggang po sa di na po nagsiseparate yung kulay nila. Wala na pong white at kundi nagsama-sama na po talaga sila. Atin na po itong ilagay sa ating 8x3 na molde. Isa lamang po ang ating ilalagay dito. Atin lamang po itong papantayin. At pagkatapos po pantayin, ilalagay po natin ito sa ating plancha na may laman po na 1 lata ng tubig. Okay na po ito para mailagay na sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba po ay 220 at ang baking time ay 45 to 50 minutes. After 45 to 50 minutes ay luto na po ang ating Dolce Caramel. Ngayon naman po ay tinanggal na po natin ito sa ating molde. Pagkatapos ay maglalagay na po tayo ng caramel. Ang caramel nga po pala nito ay 1/2 cup. At ito po ang gagawin nating frosting sa ibabaw. Gagamit lang po tayo ng kutsara para po mas ma-even po natin ang dami ng ating caramel. Yan. Siyempre, ang sarap na naman po niya tignan. Anyways nga po mga ka-bakers, no, atin na po itong i-glide ng kaunti para mas maganda rin po kung meron pong malaglag sa gitna, ay okay lang naman po yan. At ito na po ang ating finished product mga ka-bakers, ang ating Dolce Caramel na sobrang sarap, sobrang yummy, sobrang bongga, at higit sa lahat ay winner na winner talaga, lalo na kung ito po ay ang ating ipang memorianda, ipang regalo, at ating ibe-business or ene-negosyo. O di po ba napakaswak at napakayami naman po talaga nito. Hindi po talaga kayo magsisisi dito mga ka-bakers. Yan, so beautiful. At higit sa lahat, ang elegant niya po tignan. Kahit nilagyan natin ng caramel pero bonggang-bongga na talaga siya. Yung caramel naman po ay nabibili po siya sa mga bakery supplies or sa grocery store. Pero kung gusto niyo pong matuto ay check out niyo po ang aming iba pang cake dahil gumawa po kami doon ng mga chocolate ganache at saka ng iba pa pong mga sauce. Kaya naman mga ka-bakers, gawin niyo na din po ito ha. Hindi ko na nga po ito patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Efeso 4:32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen mga ka-bakers. Amen. Nawa ay gabayan pa tayo ng ating Panginoon
upang magkaroon tayo ng mababang loob at bigyan tayo ng kalakasan at pag-unawa na mas mapatawad pa natin ang mga taong nagkakasala sa atin. Dahil talaga namang hindi siya gaanong kadali. Kaya it takes courage talaga. It takes faith para magpatawad. At higit sa lahat, ay ang pagpapatawad ay ang pagsiset free mo sa iyong sarili sa mga sama ng loob. Iyon na nga po mga ka-bakers, sana patuloy pa tayo magdasal at magkaroon ng pangunawa or wisdom na makikita lang natin sa ating Panginoon dahil siya ang nagtuturo sa atin sa bawat araw. Kaya naman, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay matuto po tayong magpatawad kahit na hindi man agad-agad, ngunit paunti-unti. Ito po ay maganda ng blessing para sa ating sarili at para sa ibang tao. Kung paano naging blessing ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon sa ating mga kasalanan dahil wala namang perfecto at tayo din naman ay mga makasalanan. Hanggang dito na lang po muna ako mga ka-bakers. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.